Alright, good evening no mga Pilipino kababayan buong mundo. Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong lupalop ng mundo kung saan may Pilipino no. Shout out sa inyo lahat diyan. Bali meron akong ihatid sa inyo ng kaunting balita no. Like ito ay news update sa Manila Bulletin lang nakukuha natin na kung saan itong Iglesia ni Cristo or INC na kilala sa black voting ay meron silang nilabas no na endorsement nila no or mga napiling mga politicians sa senatorial slate kung saan boboto nila no sa senatorial slate. So meron silang 8. So di ba dapat 12 pero 8 lang yung kanang napusuan. So titinan ho natin dito. Andito po yung si number 1 si Bam Aquino. Although naman to in no particular order yata, I don't know no. So basta so top 8 meron sila napusuan. So it's Bam Aquino galing sa Pinklawan. Okay, or Liberal Party. Tapos si Bong Revilla naman ay sa Alyansa. Tapos si Pia Cayetano, hindi ko alam kung saan galing, Alyansa yata. Bongo of course PDP Laban, and together with Senator Bato de la Rosa. And syempre Congressman si Rodante Marcolita. So congratulations no, ay syempre di naman papabayaan ng yan. So support yan ng kapatiran nila kasi INC member din si Congressman Rodante Marcolita. And let's go to Amy Marcos no. So endorsed din ng INC itong si Amy Marcos Senator and Camille Villar. So sa PDP Laban dalawa lang yung kinuha ng INC. Tapos sa Alyansa mukhang marami yata. Ilan ba to no? Camille Villar, Bong Revilla and Pia Cayetano. Not sure sa kay Cayetano kung Alyansa pero pwede no. So tatlo. PDP Laban dalawa. Tapos yan guest ano ba tawag diyan no? So si Marcolita, Amy Marcos naman is na siya, hindi man siya nagpilipilaban, alyansa pa rin siya, pero umalis yata siya, I don't know no, so basta yun. So para sa akin, favor sa akin dito is yung si Kong Bato, si Kong Rodante Marcolita, Sin Bato, Sin Bongo, Sin Amy Marcos itong 4. So Pia Cayetano, more likely daw kasi hindi naman to boboto for impeachment no. Tapos si Bong Revilla, depende no. Pero si Bam Aquino panigurado na yan. Tsaka si Camille Villar din daw no. So makaduterte daw yung mga yan, pero I don't know. Anyway, so yun lang bali ang update natin no. So sa mga hindi nakakaalam dyan, ang tinanong natin kanina sa Wikipedia ba yun? Basta tinanong natin sa internet no kung ilan mga ba ang votes or electorate or electoral voters ng ng INC group no. So meron ho silang eto noong 2022 election tinatayang nasa 5 to 6 million ang mga botante na sumusuporta sa mga kandidato na sinusuportahan. Yun know. So yun ang botante ng INC in 2022. So panigurado pwedeng tumaas sila by 2025. So yun 6 million, hindi more or less 6 million na botante meron ng INC. And ayun lang no. So meron pala tayong 68 million. Meron tayong 68,618,667 registered voters. So ibig sabihin ho niyan, sabihin natin 8 million is yung sa INC. So ilang porsyento na ba ang nakuha no para sa boto ng mas malaking yun malaking portion ho yun. I mean malaking party ho yun o malaking ambag ang black voting ng INC. Although hindi naman daw talaga din lahat ng member ng INC ay boboto sa mga inendorso ng kanilang mga ng kanilang simbahan. For example, ito nung sa time ng PDP Laban noong 2016, I mean 2022 election. If I'm not mistaken, ang inendorse yata ng ng INC ay ang Alyansa. I mean itong Uniteam, di ba? Marcos and Duterte Alliance. Pero may mga celebrity tayo na kilala talaga sila sa INC na ang pinopromote nila ay ang kanilang mga artista. For example, meron tayong kilalang artista na si Catherine Bernardo, di ba? Isa yan sa kilala o noted yan na isang INC member. So ang kanyang pinopromote ay si VP Leni Robredo as president no, kasi kakamping Unific po sila. Pero yun ay palatanda ako ba lang isa lang sa indikasyon no. So parang para sa akin may proof o nga naman hindi naman pala talaga lahat ay boboto. Sabi natin sa 8 million na voters ng INC siguro nasa mga 7.5 million na ang boboto. So yung 500,000 maaari mapunta sa iba't ibang mga politician na hindi inendorse. So or yung mga 500,000 pa voters na yun ay maaaring hindi sila boboto alinman sa 8 inendorse no ng simbahang Iglesia ni Cristo. And yun 68 million. So 60 insured ng 8 million. Napakalagang yun big chunk yun. So ang naman ang Kingdom of Jesus Christ is meron din siyang black voting din sila. Yan ang mas solid. Oo.
kung ang ano ang INC is meron silang hindi sila 100% na buboto kung alin man yung ano i-endorso ng kanilang ano simbahan. Itong si Kingdom of Jesus Christ na meron siya ano hindi rin bababa sa 6 million ang kanilang ano electoral voters or yung ano yung kanilang mga botante. So hindi bababa sa 6 million. So malaking ano din yun no, boto. So ibig sabihin basta ano lang, ang galing no. Basta good luck sa ano election natin. Basta sana walang dayaan. So kung manalo man si Bam Aquino, i-didn't pa tayo magagawa no. Kahit pa ayaw natin sa kanya, tayong mga DDS, ayaw natin sa mga Dilawan, Liberal Party, wala tayong magagawa kung mananalo itong si Bam Aquino kasi endorse siya sa ano no. 8 million secured na ang kanyang ano boto. Hindi more or less 8 million, di ba? From KOJC. And sino pa no? So far yun lang naman ang ano eh. So si Bong Revilla, although marami siyang ano pero pwede yang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara Duterte. So si Pia Cayetano basta the rest sa ano sa mga na-endorso no so far. So walang ano doon, walang may mga alyansa pero yun nga si Pia Cayetano, Bong Revilla and Camille Villar and even Senator Amy Marcos no, so yung apat na yan na hindi naman talaga yung boboto sa impeachment. I mean mas malaki ang chance no na hindi sila favor for impeachment of VP Sara Duterte. And anong sunod no? KOJC 6 million. So yun lang ang update natin dito. So kayo ano ba sa tingin nyo? Agree ba kayo dun sa sinabi ng INC? Ako walang magagawa no. Kumbaga ako'y nalungkot lang kasi syempre all this time or all along all of my life no. Nung ako yan medyo active or parang nagiging ano na no, naging active sa politics. Active sa politics. Ibig ko sabihin parang nagiging aware na no, nakikisaw-saw na ako sa politics which is yun naman talaga ang tama kasi ano tayo eh Pilipino, butante tayo no. So taxpayers, consumers, consumers, mga ganun basta Pilipino tayo, bona fide din sa Pilipinas. So meron tayong karapatan na ano din no, mag-perform, makipag-cooperate or ano mang gagawin mga basta ano, yung bilang isang Pilipino, hindi lang sa pagboto. So makikisali na tayo sa pagbibigay ng ano natin, mga kuro-kurot opinion no, tungkol sa ating politika sa Pilipinas. So buong buhay ko talaga ako umasa nitong ano lang, nitong time ha, from titito basta ano sa time ni Tatay Digong. So umaasa, kumbaga hindi ko in-expect na isasama na si Bam Aquino. So sa mga INC dyan, kung meron man dyan sa inyo ngayon nanonood, gusto ko na itanong ho sa inyo kung ano nga ba ang meron kay Bam Aquino at napusuan ho ng inyong simbahan na i-promote or i-endorse for this coming May 12, May 11 no, midterm election. So let me know in the, May 12 pala. Let me know in the comment box, okay? Nang medyo ako na may kahit paano hindi pa rin naman ako, hindi ako a-agree pero I will respect no sa inyong desisyon. So let me know in the comment box bakit si Bam Aquino. And yan lang no, sa mga hindi naman mga INC member, sa mga ano dyan, sa mga kapwa ko mga Duterte diehard supporter, ano sa tingin nyo? Okay ba kayo doon sa endorsement na yon, sa 8 na yon? So ako okay kay Amy Marcos, okay lang. So Camille Villar, no problem. Basta kay ano lang doon kay Bam Aquino, ang aking aking reaction and aking interpretation o reaction lang ganun lang. So ano bang masasabi ko? Yan lang, bali nalulungkot lang konti. Pero siyempre nasa ano nga tayo, di ba, may free will, may kalayaan sa bansang Pilipinas. So ano lang, respect pa rin no. Respect begets respect lang naman talaga. So meron tayong kalayaan. So hindi man naaayon sa atin ang sa ating mga DDS ang pag-endorso nila kay Bam Aquino. Hindi man naaayon sa akin no, kasi ayoko nga talaga ng mga Dilawan, pero yun na yun. So ganun lang no. So good luck sa ating election this coming May 12. Sana ay magiging successful, walang gulo, and at the same time sana ay walang dayaan na mangyayari. Yun ang talaga pinagdadasal ho natin lagi kasi every 3 years na tayo bumoboto, nagka-casting ng ating superpower, ng legit power natin, tapos dadayain pa no. So napaka-unfair ho nun. So that would be all. Tapos mamayang konti after nito, mayroon akong i-vlog ko rin tong lugar natin dito, yung vicinity, yung crowd, kung gano'ng kadami ang mga attend sa meeting de Avance dito sa Davao City. Philippine Laban for sure. I don't know kung kailan ang meeting de Avance ng tropa nila no, Carlo Nograles. So tingnan natin mamaya, baka meron tayong makuha mga information. So bye bye. So ano sa tingin niyo ha, comment box, usap tayo sa comment section mga DDS. Ako masasabi ko, nalungkot ako, pero syempre ipapa-aral pa rin natin yung respeto. Nalungkot ako kay Bam Aquino lang naman, the rest okay lang yun. Bong, okay lang, Pia Cayetano, sige go, walang problema. So kayo dyan, kumusta? Simpa tayo ng stand, take and reaction. That's all. Thank you for watching.